Sa tingin niyo po, napaisip lang kasi ako, it's connected dun sa sinabi ni Ate Jay. Ganda rin ang sinabi niya. Magpapatuloy ka pa rin ba gawin ng isang bagay kahit paulit-ulit ka nang nahihirapan? Di ba, pwedeng sabihin naman natin na, di ko nagagawin, ang hirap pala eh, paulit-ulit ako nahihirapan, di ko nagagawin yun. Pero, pinapaisip ko lang talaga kayo. Pero ito yung totoong tanong ko. Magpapatuloy ka pa rin ba bilang witness at totohanan kahit paulit-ulit ka nang nahihirapan sa buhay mo? No? Napaisip ba kayo? Alam nyo po, lagi nyo pong tandaan to as a Christian po, and lalo na sa mga nagdadalawang isip na magpatuloy sa katotohanan dahil sobrang tindi na ng pinagdadaanan sa buhay. Lagi nyo pong isipin to na kapag nakakaranas kayo ng opposition or objection sa isip nyo, sa buhay nyo, hindi laging ibig sabihin nito na mali na yung ginagawa mo sa buhay o mali na yung mga desisyon mo. Actually, sometimes it reminds us na magpatuloy ka lang, tama yung ginagawa mo. Na kahit hindi na maganda yung nangyayari sa buhay mo, pero nagpapatuloy ka pa rin, tama po yan. Na parang paminsan medyo illogical no na, dati hindi ako Christian, hindi ako umatin sa church. Ganda ng buhay ko, pero nung nasa church na ako, gulo-gulo na ng buhay ko. Kahit ganun, pero nagpapatuloy ka, tama po yung ginagawa nyo. Okay. And, alam niyo po yun, si Paul, ganito yung nararanasan niya, na parang paulit-ulit na lang yung pinagdadaanan niya, pero nagpapatuloy pa rin po siya. Tayo po kaya, ano pong ginagawa niyo sa buhay niyo ngayon? Nagpapatuloy pa rin ba kayo? Or, anong ginagawa nyo? Are you stepping out to your comfort zone? Or patuloy mong niyayakap yung maling gawain mo sa buhay? Patuloy mo yung niyayakap yung mga kasalanan mo? Kapatid, baka pag ganyan pa rin yung pamumuhay mo, baka may kulang pa dyan sa puso mo na ayaw mo tanggapin. Or baka may evil conscience pa dyan sa isip mo. Or ito yung pinakamas matindi, alam nyo po, baka isa kang plastic na Kristiyano. And lagi nga pinangahawakan ni Paul, alam niyo po na yung resurrection, lagi niya pinangahawakan yun, pinaniniwalaan niya, wala siyang pakialam kung pagbantaan siyang patayin, mamatay siya, bugbugin siya, usigin siya, wala siyang pake, basta pinangahawakan niya na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Yun yung pinangahawakan niya. Hindi siya natatakot na mamatay siya. Tayo po, hanggang saan ka magpapatuloy? Kaya po ang title natin ngayon, alam niyo po, magpapatuloy, hindi sasabay sa daloy. Hanggang saan ka magpapatuloy at hindi sasabay sa daloy. Yun po pag-uusapan natin sa oras na to. Sige po, ayaan niyo po na i-lead ko kayo sa prayer. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, Ama, kami po yung lumalapit, Panginoon, at nagpapasalamat. At muli, Panginoon, nagsasalo-salo kami, nagsasama kami, Panginoon, upang pag-usapan ang iyong mabuting balita, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sumama ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy naming maunawaan kung hanggang saan kami magpapatuloy sa iyo, Panginoon, at hindi kami pagpapadaloy sa mga ibang gawain, Panginoon. Sa iyo lang kami, Panginoon, magpapatuloy. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, maghari ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And wait lang Ayun, so, dito sa pag-aaralan natin, sino yung bagong governor? Si Festus. Napag-usapan natin to last Sunday. Si Festus na ang pumalit kay Governor Felix. So, dito mas actually sinasabi sa history na mas magaling mag-lead si Governor Festus kaysa kay Felix. Makikita natin dito sa chapter na to, sa dalawang chapter na to, kung ano ulit yung nangyari na naman kay Paul. Sige, sa point 1, sabi dyan, handang litisin hindi dahil sa katuwiran. Handang litisin dahil sa katuwiran. Yan, sabi sa verse 1, sabi dyan, 3 days after dumating si Festus sa probinsya
pumunta siya sa Jerusalem galing sa Caesarea. Present sa kanya ng mga chief priests at ng mga Jewish leaders ang mga reklamo nila laban kay Paul. Nakiusap sila kay Festus at humingi sila ng pabor para ipadala si Paul pabalik sa Jerusalem. Plano kasi nilang patayin si Paul habang nasa daan. So dito si Governor Festus, hindi na agad siya nagpatumpik pa, pumunta na agad siya. Nagpakilala agad siya sa Jerusalem. And alam naman natin sa Jerusalem, doon ang lugar ng yung temple talaga ng mga sumasamba o yung mga Jew, doon talaga siya, nagpalakas siya doon. Nagpakilala agad siya, kaya agad siyang pumunta sa Jerusalem sa bagong posisyon niya bilang governor. And dito, katulad ng sa atin, no, pag may election, yung mga tumatakbo, di ba? Pupunta talaga sila sa bawat lugar, sa bawat bayan para magpakilala. Parang ganun yung ginagawa ni Governor Festus ngayon. Pero siya, meron na siya agad na posisyon. Hindi na kailangan siya iboto ng maraming tao. Siya na agad ang nakatayo. Dito rin, nakita natin na agad-agaran din naman, no? Parang ang bungat agad kay Governor Festus. Problema agad. Kasi nilatagan agad siya ng mga chief priests, ng mga Jews ng problema patungkol kay Paul. Gusto talaga nila, inungkwat agad nila sa 2 taon, naaalala pa nila yung problema nila kay Paul, yung galit nila kay Paul. Sa tingin nyo, bakit kaya galit na galit pa rin sila after 2 years? Nakakulong naman si Paul. Alam niyo yun, nakakulong naman si Paul, pero galit na galit pa rin sila kay Paul. Ba't kaya sa tingin nyo? Ako, kala ko nun una dito, alam niyo po bakit? Kala ko una kasi dahil gutom na talaga itong mga Jews. Naalala niyo ba? Bakit gutom na itong mga Jews? Di ba may panata sila? Di ba sabi nila, di sila kakain ng gat, hindi nila mawapatay si Paul. 2 taon na nangyayari, di pa rin ata sila kumakain, kaya galit na galit sila kay Paul. Yun yung una pagkaano ko. Pero kung papansinin natin, no, si Paul kasi, bago siya, alam na kasi niya yung mangyayari sa kanya na pagdating niya sa Jerusalem, nararamdaman niya niyang may mangyayari sa kanya. Pero bago niya gawin yun, sinigurado niya lahat ng mga bayan na pinupuntahan niya, lahat ng tinatayuan ng churches is nagpapatuloy, di ba? Training niya talaga mabuti yung mga leaders sa bawat simbahan. Kahit i-example na lang natin si Apollos, naalala niyo si Apollos? Ang alam lang niya is patungkol lang sa baptism ni Paul. Sinabi doon na mas magaling pa talaga to mag-share kay Paul, actually. Pero alam niyo, nung tinuruan si Apollos ni Priscilla at Aquila, mas naging mahusay siya. And yun pa lang, kahit si Apollos pa lang mag-mission siya, malaking tulong na yun na gumagalaw pa rin talaga yung mabuting balita. And yung encounter ni Paul na 12 na tao, nag-baptism lang din ni Paul ang alam niya, tinuruan niya yung mga yun, trinain niya mabuti. Kahit yung 12 tao na yun, may pakalat lang, mararamdaman talaga ng mga Jews, yung galaw pa rin ng Panginoon. And sinigurado din talaga ni Paul sa bawat lugar, sa Macedonia, Galatia, Asia, sa mga pinupuntahan niyang lugar, na magpapatuloy lahat yung mga taong yun. Kaya kung isipin natin, galit na galit talaga yung mga Jews. Galit na galit talaga yung mga chief priests, mga high priests, dahil ramdam pa rin nila yung galaw ng Panginoon kahit nakakulong si Paul. Siguro iniisip nila, alam niyo po, kapag pinatay nila si Paul, siguro titigil na yung mga gawain nila, parang madi-discourage na sila. Pero mali sila ng inaakala. Kasi lahat yon ay magpapatuloy para sa Panginoon. Dito rin, nakita natin, iba na po ang high priest dito, o yung chief priest. Si Ishmael na po ang chief priest dito. Wala na po si Ananias, Wala na po siya. Actually, si Ananias, then si Jonathan, then si Ishmael na. Naalala niyo yung last Sunday, binanggit natin yung about kay Jonathan. Sino nakakaalala? Ano nangyari kay Jonathan? Hala. 10. Pinatay siya ni Governor Felix, right? Si Jonathan, yung binanggit ko na parang ang nangyari kasi
kay Governor Felix, di ba? Parang pinupuri siya ng mga high priest, grabe yung papuri nila, pamubola, nagkaroon ng kapayapaan daw sa lugar nila nung tumayo si Governor Felix. Pero yung totoo naman, may mga kasalanan din talaga, wala talagang kapayapaan kasi si Governor Felix, pinatay pa niya si Jonathan, right? Pinapatay pa niya. And after nung kay Jonathan, si Ishmael na yung tumayo. At yun na po yung high priest dito sa binabanggit or yung chief priest. Ngayon, gusto rin talaga nilang tapusin na si Paul. Gusto na nilang ituloy yung plano nila na matagal na napatayin si Paul. And ang buong akala natin, nakalimutan na nila si Paul. Siyempre, sa 2 taon, no? Ang laki rin nun. Ilang buwan din yun, ilang days rin yun. Pero akala natin na natigil na sila, pero tuloy pa rin sila after nun 2 years. Galit na galit pa rin sila. And hindi alam ni Governor Festus ang planong pagpatay kay Paul. Kaya mas delikado yung sitwasyon ni Paul. Kasi si Governor Felix and si Claudius, alam nila napapatayin talaga si Paul. Pero si Governor Festus, hindi nila alam. Kaya buti na lang, maganda yung desisyon na ginawa niya. And alam naman natin dito na ang Panginoon ang tagapagtanggol ni Paul. Sinabi pa dyan sa verse 4, sabi dyan, sinabi sa kanila ni Festus, nakakulong si Paul sa Caesarea at malapit na ako pumunta doon. Pasamahin nyo sa akin sa Caesarea yung mga leaders nyo. At doon nyo siya ireklamo kung may ginawa siyang masama. Ayun, buti na lang, no? Matalino yung desisyon na ginawa ni Governor Festus dito. Na hindi siya nagpadala, hindi siya nagpadala doon sa daloy or sa panghihingi ng pabor ng mga Jew. Instead, nag-isip talaga siya ng mabuti at pinili niya yung desisyon na doon kayo sa Caesarea magreklamo. And actually dito, magkakaroon pa ng chance si Governor Festus dahil wala nga siyang idea kay Paul. Alam lang niya nakakulong si Paul sa Caesarea. And marireview ni Governor Festus yung problem kay Paul sa pagkakataong ito. Sabi dyan sa verse 6 naman, nag-stay pa si Festus doon sa 8 to 10 days. Tapos pumunta siya sa Caesarea. Kinabukasan naupo siya bilang judge at pinatawag niya si Paul. Pagdating ni Paul, pinalibutan siya ng mga Jews na galing sa Jerusalem. Marami silang mabibigat na bintang laban sa kanya, pero hindi naman nila mapatunayan. So nandito ang buong Jewish delegation pero wala silang kasamang lawyer. Sino yung lawyer? Si Tertullus? Tertullus, right? Di yun pagkain, ha? Tertullus. Yun yung lawyer dito pero wala siya na dito. Ang nagde-defend na lang is yung sila na lang talaga ang nagde-defend. Pero kahit sila na lang nagde-depend, wala na yung lawyer, ganun pa rin. Paulit-ulit lang yung binabato nilang katibayan nila, pero wala pa rin silbi to, wala pa rin silang matibay talaga na mailatag. Puro na lang akusasyon, pero walang matibay. Umaasa na lang sila na kakampihan sila nung governor na papabor sa kanila si Governor Festus. Pero hindi ito ang plano ng Panginoon. Sabi dyan sa verse 8, pinagtanggol ni Paul ang sarili niya. At sinabi, wala akong ginawang masama laban sa law ng Jews, laban sa temple, o kahit laban sa emperor. Yun, this time, pinagtanggol ni Paul yung sarili niya. Ayan, pinagtanggol niya yung sarili niya laban sa mga binabato sa kanya. Kaya wala pa ring linaw yung kaso nila. And tinanong pa nga siya, tatanungin ni Governor Festus si Paul dito. Sinabi niya dyan sa verse 9, pero gusto ni Festus na magpalakas sa mga Jews. Kaya tinanong niya si Paul, willing ka bang pumunta sa Jerusalem para doon pakinggan ang mga reklamo laban sa'yo? Sumagot si Paul, nandito ako ngayon sa korte ng emperor. Dito ako dapat magpaliwanag. Wala akong ginawang masama laban sa mga Jews. Alam nyo yan. Ngayon, kung may nagawa nga akong masama, deserve kong mamatay.
Hindi ko yon tatakasan. Pero kung hindi totoo ang binibintang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Gusto kong umapela sa emperor. So dito, binanggit nga, parang gusto rin magpalakas talaga ni Governor Festus at tinanong niya si Paul patungkol kung gusto ba niya sa Jerusalem. Pero hindi pumayag si Paul, no? Sabi pa nga niya, kung may nagawa akong masama, deserve ko yon, mamatay. Hindi ko yon tatakasan. Dito, desidido talaga si Paul. Parang naninindigan talaga siya sa pinaniniwalaan niya. Kasi, naalala nyo yung sinabi sa kanya ng Panginoon, yung inano siya na huwag kang matakot, naging witness kita sa Jerusalem, at ganun din ang gagawin mo sa Rome. And alam ni Paul nga na sa Rome ako dapat, pero di na dapat ako bumalik sa Jerusalem. Yun ang pagkakaalam ni Paul. Kaya pinaninindigan talaga niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. At ito yung pinakahawakan niya. Kaya tumanggi talaga siya at ang way na ginawa niya para makapunta sa Rome is mag-apela sa emperor. Ganun din, parang ganito din sa panahon natin ngayon, no? Meron ding ganitong way. Paano yung ginagawa nila sa korte, sa hearing, nag-aapela para umangat sa Supreme Court. Parang ginagaya din natin sa kanila yung mga gawain natin sa panahon ngayon. Actually, sa atin ba, ano na ba yung mga step by step pag may kaso? Siyempre, sa barangay muna, di ba? Barangay muna. Kumbaga, barangay justice, municipal trial court, regional trial court, Court of Appeals, and Supreme Court. Yan yung sa atin. And sa kanila, yung emperor ang Supreme Court. And doon gusto ni Paul, sa higher sa higher court na talaga, yung problema, aayusin talaga. So, titingnan natin, napakalaki talaga ng problema ngayon na hinaharap din ni Paul at ng mga ni Governor Festus. Okay, so sabi dyan sa verse 12, kinonsulta ni Festus ang mga advisor niya. Tapos sinabi niya, gusto mong umapela sa emperor, kaya sa emperor ka pupunta. Ayun ang naging desisyon ni Governor Festus. Wala siya nagawa. Dahil gusto nga niya umapela sa emperor, pinagbigyan siya ni Governor Festus. Pagkatapos kausapin ni Festus ang kanyang mga advisor, wala siyang nagawa, kundi pumayag na lang dito. And kung titingnan natin, no, sa reflection, kung kayo yung nasa posisyon ni Paul, 2 taon na yung nakakalipas, tapos ito na naman tayo, uhusigin na naman siya ng mga Jews. Parang paulit-ulit na lang talaga yung nangyayari. Katulad sinasabi ni Ate Ja, nasaan yung kapayapaan doon? Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari kay Paul. Pero si Paul, naninindigan siya, hindi siya nagpapatinag. Kahit ganito yung nararanasan niya, nagpapatuloy pa rin siya sa Panginoon. And kung tayo naman yun nasa posisyon ni Governor Festus, ano yung mapipiling nyo, no? Parang kakatayo ko lang sa bagong posisyon ko, meron agad problema, di ba? Kung tayo nasa posisyon na yun, parang may bago kang posisyon, bagong work, sabihin na natin first day sa school, or yes, Monday na naman, trabaho, tapos yung bungad sa'yo, puro tambak ng gawain, no? May stress ka talaga, pero magpapatuloy pa rin kaya kayo. And kung kayo naman yung nakakaranas ng pag-uusig ng mga chief priest, ng high priest, or netong mga Jews, kung na-encounter nyo to sa buhay nyo, anong gagawin nyo po kaya? Magpapadala na lang ba kayo sa mga ganito? Susuko na lang ba kayo? Magpapatuloy ka ba o magsasabay ka na lang sa daloy? Pero si Paul, ginawa niya, hindi siya nagpapatinag, nagpapatuloy siya. Kaya kapag nararanasan natin itong mga ganito, na-encounter natin yung mga Jews, mga high priest, mga nanggugulo, nanguusig sa buhay natin, dapat handa kang harapin ang paglilitis na ito dahil naniniwala ka na sa katuwiran ka. Ang iyong pananampalataya na sa katuwiran dapat yan, naniniwala ka, pinangahawakan mong mabuti yan.
Kaya handang litisin dahil sa katuwiran. Yan ang ating number 1. Pangalawa, masasandalang mga katibayan. Sabi dyan sa verse 13, dito ang problema talaga ni governor, ng bagong governor, kasi yes, natapos na, parang pansamantalan niyang napaliban yung mga init ng ulo ng mga umuusig kay Paul, pero may bago na naman siyang problema. Ano yung bago niyang problema sa tingin niyo? Hindi niya alam yung isusulat na naman niyang letter papunta sa emperor. Siyempre, hindi naman basta-basta magpapadala ka sa emperor nang wala kang matibay na dahilan, di ba? So, yun yung problema niya. Ano yung sasabihin niya? Ano yung sasabihin niya sa emperor? Anong gagawin niyang sulat? Kaya buti na lang, sa oras na to, may bumisita sa kanya. Bumisita dito si Herod Agrippa II. Okay? Yung sabi dyan sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, dumating sa Caesarea si King Agrippa at si Bernice para i-welcome si Festus. Sa pag-stay nila doon ng ilang araw, kwento ni Festus sa hari ang sitwasyon ni Paul. Sabi niya, may isang lalaki dito na iniwan ni Felix sa kulungan. Nung nasa Jerusalem ako, nireklamo siya ng mga chief priests at ng mga Jewish leaders. Gusto nilang hatulan siya ng guilty. Sinabi ko sa kanila na bilang mga Romans, hindi natin ugaling parusahan ang nireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang nagreklamo at naipagtanggol ang sarili niya laban sa mga bintang sa kanya. Kaya nung pumunta sila dito, hindi ako nag-aksaya ng panahon, nagpatawag agad ako ng hearing kinabukasan at umupong judge. Tapos pinatawag ko yung lalaki, tumayo ang mga nagrereklamo, pero wala silang maibintang na mabigat na krimen na ginawa niya na gaya ng inexpect ko. Tungkol sa religion nila ang pinagtatalunan nila at tungkol sa taong si Jesus na namatay pero sinabi ni Paul na nabuhay. Hindi ko alam kung paano iimbestigahan ang mga bagay na to. Kaya tinanong ko siya kung willing ba siyang sumama sa Jerusalem para doon ituloy ang trial tungkol sa kaso niya. Kaya lang, umapila siyang mag-stay sa kulungan at hayaan ang emperor na magdesisyon sa kaso niya. So, inutos kong bantayan siya hanggang sa time na ipadala siya sa emperor. So, dito si Herod Agrippa II or si Herod II, anak po siya ni Herod Agrippa I or si Herod Agrippa. Ito si Herod Agrippa, siya yung nagpapatay. Kanino? Sino yung pinatay niya or pinapatay niya? Si James. And si Herod Agrippa II naman, sila yung binigyan ng kapangyarihan ng emperor na pamunuan yung lugar ng Jerusalem at lalo na yung patungkol sa mga usaping religion. So, possible na malaking tulong ni Herod Agrippa II sa ganitong problemang hinaharap din ni Festus. Malinaw kay Festus na ang kasong ito ay hindi niya sakop. Kasi ang skills lang niya talaga is mag-handle ng bayan nila kapag may problema. Yun lang. Pero pag patungkol sa religion, hindi niya napag-aralan to, hindi niya napaghahandaan. Kaya yung usaping ito, about sa religion, about sa usaping resurrection, wala siyang alam patungkol dito. Gusto man ibigay ni Festus si Paul sa mga Jerusalem, pero iniisip niya, wala rin namang katibayan itong mga Jews or yung mga umuusik sa kanya. And kung papalayain naman ito, si Paul, kung papalayain niya, panigurado, panibagong gulo nga naman. Magkakagulo na naman sa bayan na hinahandle niya. So, ayaw na rin niyang pakawala muna si Paul. And sa pagdating ni Agrippa II, ine-expect niya na makakatulong ito para sa pagsulat niya sa emperor. Kaya sabi diyan sa verse 22, sabi niya, sinabi ni Agrippa kay Festus, gusto kong marinig mismo ang lalaking to. And sabi niya, maririnig mo siya bukas, sabi ni Festus. Sa point na to,
ang mahalaga ang katibayan dahil ito ang masasandalan natin, no? Mahalaga talaga na may katibayan ka, strong yung evidence. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, yung makakapagligtas sa'yo. Ito ang kailangan nilang lahat actually sa oras na to, sa kwento na to. Ito yung kailangan nila, matibay na masasandalan. Si Paul, ito yung lagi niyang ginagamit. Gamit na gamit ni Paul to. Kasi kasi alam niya yung katotohanan, yung pinanghahawakan niyang katotohanan, yung pananampalataya niya patungkol sa resurrection. Ito yung matibay na sinasandalan niya sa oras na to. Si Festus naman, ito ang kailangan niya sa oras na to, yung hinahanap naman niya. Si Governor Festus, ito naman yung hinahanap niya. Kung si Paul, meron siyang matibay na masasandalan, si Governor Festus, ito yung kailangan niya. Kung ano yung sasabihin niya, o yung matibay na letter niya para sa emperor. And yung mga high priest naman, or yung mga umuusig naman kay Paul, ito yung kailangan din nila, pero hindi maibigay sa kanila. Wala silang matibay na masasandalan. Kaya kung sila ito ang kailangan nila, kung sila hinahanap nila to, pero si Paul merong siyang matibay na pagsasandalan, tayo din. Kasi si Paul, kumpleto yung sa kanya, yung paniniwala niya, yung patungkol sa Panginoong Hesus, kumpleto yon. Paano pa kaya sa panahon natin ngayon, no? Kumpleto na yung Biblia. Mayroon na tayong matibay na pagsasandalan, right? Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin ngayon? Tatanggapin mo ba itong katotohanan, itong matibay na masasandalan? Tatanggapin mo ba to o hindi mo pa rin kayang bitawan yung pamumuhay mo? Sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, makakatulong ito para magkaroon tayo ng masasandalang mga katibayan. Yan ang ating pangalawa. Okay? Point 3. Malinaw na karanasan ng kaligtasan. Sabi sa verse 23, sabay-sabay po nating basahin, kinabukasan, grande ang seremonya sa pagdating ni na Agrippa at Bernice. Pumasok sila sa hall kung saan nagagather ang mga tao, kasama ang mga commanders ng mga sundalo at ang mga sikat na tao sa city. Tapos pinatawag ni Festus si Paul at hinarap sa kanila. Sinabi ni Festus, King Agrippa at lahat ng kasama naming nandito, nakikita nyo ngayon ang taong ito. Siya yung taong inireklamo ng mga Jews sa lugar na to at sa Jerusalem. Sinisigaw nilang dapat siyang patayin. Pero wala akong makitang ginawa niya na pwedeng atulan ng kamatayan. Pero dahil umapela siya sa emperor, nagdesisyon akong ipadala siya doon. Kaya lang, hindi ako sigurado kung anong dapat kong isulat sa emperor tungkol sa kanya. Kaya dinala ko siya dito sa harap nyo, lalo na sa iyo, King Agrippa, para pag narinig mo na ang kasong niya, baka may maisulat na ako. Kasi parang hindi tama na magpadala ako ng preso nang hindi malinaw kung ano mga reklamo laban sa kanya. So ang ganda ng situation ni Paul ngayon, nangyayari na parang nakukumpleto yung plano sa kanya ng Panginoon. If babasahin natin yung Acts 9 verse 15, naaalala niyo po yun, sabi diyan, di ko nalagay dyan, pero babasahin ko na lang sa inyo. Sabi dyan, ito yung plano sa kanya ng Panginoon. Yung panahon na siya pa si Saul, binulag siya, tapos ang plano sa kanya ng Panginoon, pinapunta niya si Ananias, kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ako sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga tao sa Israel. Napansin nyo, yung mga Gentiles, right? Ito yung mission na pinagawa sa kanya. Una, ng Panginoon. Binahagi niya yung mabuting balita sa mga Gentiles, right? Ngayon, nangyayari na yung sa mga hari. Tapos marami pang tao dito, mga taga-Israel. Tibon-tibon sila. So mga tao sa Israel. So dito nangyayari na yung mga
plano sa kanya ng Panginoon na magbabahagi siya sa mga hari. Ang galing, no? Tapos plano pa siya papuntahin sa emperor, mga hari din. Nangyayari na yung plano ng Panginoon kay Paul. Yes, naghihirap siya. At ito yung mga nangyayari, nagbabahagi siya sa mga taong ito. And sinabi dito na marami din talaga kasing alam si Herod Agrippa II patungkol sa religion. Kasi yung mga family niya, yung buhay ng pamilya niya, nakita talaga nila yung panahon na yon, yung patungkol sa Panginoong Hesus, at sa marami pang ibang nangyari sa lugar ng Jerusalem. Alam na alam to nila Agrippa. Kaya maaari nga talagang malaking tulong ito para kay Governor Festus. Pero alam niyo po, sa totoo lang, after netong pagbabahagi ni Paul sa mga tao dito, after nun, wala din talaga nabigay si King Agrippa. Wala rin siyang naibigay na may tutulong kay Governor Festus. Wala din siya maibigay. Sa katunayan, sa pagtatapos ng tagpong ito, akala nila si Paul yung nililitis. Akala nila sila ang nililitis, pero si Paul ang naging judge nila sa huli. And ang tangi niyang ipinagsisigawan ni Paul, ang kwento ng pagliligtas ng Panginoong Hesus na akala na nakalaan para sa bawat isa na lahat ng magtitiwala sa Panginoon. Yun yung binabahagi ni Paul sa oras na to. Ang bawat magtitiwala, ang mga tao magtitiwala sa Panginoon, maliligtas. Ayun ang binabahagi niya dito. Actually, ito rin yung pinakamahabang preaching or speech ni Paul sa buong Acts. Ito rin yun. Bukod sa maraming siyang binahagi, yung nag-overnight sharing sila. Pero kung pagdating sa letter or sa sinulat sa Book of Acts, ito yung pinakamahaba niyang speech. And may 5 bagay dito na nahahati ang kanyang depensa ni Paul. May 5 bagay dito. Ayun ang isa-isay natin. Sabi sa verse 1, sinabi ni Agrippa kay Paul, sige, pwede ka nang magsalita para sa sarili mo. In-stretch ni Paul ang kanyang kamay at sinimulan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Sabi niya, una, nabuhay ako bilang Pharisee. Sa verse 2, sabi niya dyan, King Agrippa, mapalad ako kasi may pagtatanggol ko sa harap niyo mismo ang sarili ko laban sa lahat ng mga binintang ng mga Jews. Kasi alam nyo ang mga tradisyon at mga pinagtatalunan ng mga Jews. Kaya kung pwede po, pagtiyagaan nyong makinig sa akin. Alam ng lahat ng Jews ang buhay ko simula pagkabata. Alam nila kung paano ako namuhay una sa bayan ko at pagkatapos sa Jerusalem. Matagal na nilang alam kung magsasabi sila ng totoo na sa simula pa lang, member na ako ng grupo ng mga Pharisees, ang mga pinaka-striktong taga-sunod ng religion namin. Nililitis ako ngayon kasi umaasa ako sa pangako ng Diyos. Sa mga ancestor namin, ito ang inaasahang matanggap ng 12 tribes ng mga kababayan ko tuwing sumasamba sila araw at gabi. King Agrippa, inireklamo ako ng mga Jews dahil sa pag-asang ito. So dito binanggit ni Paul na, ano siya? Pharisees din siya, right? And ang pamilya niya is Pharisees din. Lumaki siya sa same tradition ng mga Pharisees, yung sistema na kinalakihan niya. Ayun, ganun din, yung mga tradition, same lang din naman. Umaasa din kasi silang lahat na si Paul ang magiging isa sa pinakamagaling na guro nila. So, inaay talaga rin nila si Paul na after
doon sa paglaki niya, si Paul ang susunod na maglilid sa kanila. Pero dahil sa paniniwala niya, dahil nga nakilala ni Paul ang Panginoong Hesus, na muli nabuhay, nagbago siya. Hindi naman nagbago siya or hindi naman totally iniwan niya yung tradition niya, pero nadagdagan yung paniniwala niya. Nakumpleto yung paniniwala niya. Hindi pwedeng ihiwalay ang katotohanan ito kahit nandoon na ang mga Greeks, Roman, mga Sadducees, sapagkat kung wala ito, wala ding halaga ang Kristyanismo. And so kung walang resurrection, walang patungkol sa Panginoong Hesus, walang silbi yung pinanghahawakan ni Paul. And ito yung pinanghahawakan ni Paul sa oras na ito. Ito lang yung nadagdag sa paniniwala ni Paul. Pero ginagawa pa rin niya yung mga tradition na kanyang mga ancestor. Sabi naman dyan sa verse 8, kayong mga nandito, bakit hindi kayo makapaniwala na hindi kayo makapaniwala na kayang buhayin ng Diyos ang mga patay? Sinubukan ko mismo ang gawin ang lahat para labanan ng pangalang ni Jesus na taga Nazareth. Yan ang ginawa ko sa Jerusalem. Tumanggap pa ako ng authority galing sa mga chief priests para ipakulong ang marami sa mga taong sumusunod sa Diyos. Nung hinatulan silang mamatay, pumayag din ako. Maraming beses ko silang pinarusahan sa mga sinagog at pinilit ko silang bastusin ang pangalan ng Diyos. Galit na galit ako sa kanila, kaya hinabol at pinahirapan ko sila kahit sa ibang bansa. Sa sinagog pa dati, nag-i-stay ang mga Christian. And dito, pinapakita ni Paul yung dating siya. Sinasabi ulit ni Paul, kinikwento ulit niya yung testimony niya, na ito ako dati inuusig ko din yung mga Kristiyano, yung mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Inuusig ko rin sila, pinagtatangkahan ko silang patayin. Pero ngayon, ganun na yung ginagawa sa kanya. Sa oras na to, sa panahon na yan, siya na ngayon yung, parang nababaliktad na, siya na ngayon yung inuusig at pinagtatangkahan patayin ng mga kalahi niya. And sabi dyan, kaya nang pumatay para lang ipaglaban ito sa panahon niya, yung paniniwala niya noon, kaya rin niyang pumatay. Hinahanap niya talaga sa ibang lugar, sa mga ibang bansa, yung mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Hinahanap niya yon, yung mga nagbabahagi na mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesus. Hinahanap niya yon, inuusig niya yon. At ganoon din ang ginagawa sa kanya sa panahon na to. Kung noon, handa siyang pumatay ng mga Kristiyanong sumusunod sa kanya, handa siyang patayin yung mga taong yon. Ngayon, handa siyang mamatay para sa Panginoon. Pangalawa, sinabi dyan, nakakita ako ng liwanag. Ito ang pinaglalaban niya or ang depensa niya na pangalawa. Sabi dyan sa verse 12, ito ang misyon ko nung pumunta ako sa Damascus. Dala ang authority at utos ng mga chief priests. King Agrippa, nasa daan ako noon at ang haling tapat nang biglang napaligiran ako at ang mga kasama ko na matinding liwanag galing sa langit, mas matindi pa sa sikat ng araw. Ayan, so akala niya, siya ay naliwanagan na dahil sa kanyang katalinuhan, si Paul. Sobrang talino ni Paul eh. Kung aalamin po natin yung history ni Paul, sobrang talino ni Paul. E nakala niya sapat na yung katalinuhan na yun, may liwanag na sa kanyang buhay. Pero nung binuhulag siya ng Panginoon, may kulang pa sa kanya. And alam ng lahat ng law ni Moses, pero hindi niya alam ang purpose ng lahat ng ito hanggang sa makilala niya si Jesus. So, alam niya yung mga patungkol sa mga libro ni Moses, yung ginawa ni Moses, yung mga law ni Moses. Alam niya yun. Sobrang talino niya sa mga patungkol sa
mga bagay na yun. Pero nakilala niya ang Panginoong Hesus. Nung na-meet niya noong oras na yun, ang Panginoong Hesus, na-realize ni Paul na may kulang pa sa kanya, hindi pa pala yun ang liwanag ng katotohanan. Kala niya matuwid siyang tao at napakabuti niya. Kaya sa pamamagitan ng pagkabulag sa kanya ng liwanag, ang kaluwalhatian ng Diyos na natili siyang bulag sa loob ng 3 araw. Then dumating si Ananias sa kanya, no? Wala na sa isip kundi ang mabuhay na sa Panginoong Hesus. Yun yung nangyari sa kanya after bumalik nung paningin niya, nung pinagaling siya ng Panginoon, pinadala si Ananias. Si Ananias na chief priest sa oras na to, sa panahon nung Saul pa lang siya, magkaiba po ito Magkaibang Ananias po ito. Baka nalito kayo, baka inisip nyo na convert si Ananias na sa pagiging chief priest. Hindi po. Magkaibang tao po ito. And sa atin po, sometimes, akala natin okay na tayo. Naka-attend na tayo ng church, naka-attend na tayo ng Sunday, sapat na yun. Malinaw na sa atin na lahat, okay na. Pero hindi naman nakikita sa pamumuhay natin. Hindi pwedeng maliwanag lang sa'yo, pero hindi mo naman nauunawa ang mabuti. Nakikinig ka ngayon, tapos naiintindihan mo, alam niyo po yun. And yung liwanag nagbulag kay Paul. Totoo naman, pag tumingin ka sa araw ng matagal, nakakabulag naman talaga, di ba? Sakit sa mata, kahit sa ilaw nga lang Sa spotlight lang, pag tinitigan ko ng matagal yung spotlight, masakit siya sa mata. And si Paul, matindi pa yung naranasan niya, kaya nabulag talaga siya. And pag may shades ka, tinignan mo yung liwanag, makikita mo talaga yung itsura niya. Pag naka-shades ka, hindi ka mabubulag. Parang Panginoong Hesus, pag meron kang shades, mapoprotektahan ka. And hanggat di mo tinatanggapin na ang katotohanan sa Panginoong Hesus, ikakabulag mo lang talaga ito. Yan ang pangalawang depensa ni Paul. Pangatlong depensa niya, nakarinig ako ng isang tinig. Bumagsak kaming lahat sa lupa, tapos may narinig akong boses na kinausap ako sa Hebrew. Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Para kang sumisipa sa isang matulis na bagay. Sino po kayo, Lord? Sabi niya. Tanong ko. Sumagot ang Panginoon. Ako si Jesus na pinapahirapan mo. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo para gawin kitang lingkod. Ikukwento mo sa iba ang mga nakita mo tungkol sa akin ngayon at tungkol sa mga ipapakita ko sa future. Ililigtas kita sa mga Jews at sa mga Gentiles kung saan kita ipapadala. Bubuksan mo ang mga mata nila para tumalikod sila sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satan papunta sa Diyos. At dahil sa pananalig sa akin, patatawarin ang mga kasalanan nila at makakasama sila sa mga taong pinili ng Diyos. Yung mga kasama ni Paul noon, nakita rin nila yung liwanag, right? Narinig din rin nila yung boses, pero hindi nila ito maunawaan kasi naka-Hebrew. Hebrew ang boses na narinig ni Paul. So hindi nila naiintindihan, pero hindi nila naiintindihan lahat. At sabay-sabay silang bumagsak sa lupa. Si Paul lang ang nakatayo dahil kinausap siya ng Panginoon. And dito, habang kinakausap siya ng Panginoon, dalawa ang kanyang napatunayan. Una, nabuhay muli si Jesus. Ayun ang napatunayan niya sa oras na ito. And si Jesus ay patuloy na kasama ng kanyang mga mananampalataya kasi ang mga ginagawa ko sa kanila ay ginagawa ko pala kay Jesus. So hindi lang niya tinutuligsa ang simbahan kundi
ang kanyang tagapagligtas. Binanggit ng Panginoon yun, na pinapahirapan niya ang Panginoon. Pero parang pinapahirapan na rin niya yung sarili niya. Parang ang sumisipa siya sa matulis na bagay, right? Naunawaan ni Paul ang sinasabi ng Panginoon, ang bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang ginagawa, ang pagpapahirap at pagpapatay niya sa mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus. Naalala niya yun, bumalik, nag-reflect sa kanya yun. Na kahit anong gawin niya, alam pa din niya sa puso niya na nagkamali siya, na napakalaki ng ginawa niyang kasalanan. Napakalaki ng pagkukulang niya, Alam niya na hindi niya maaabot o hindi niya naabot ang ibinigay na kautusan ng Panginoon. Sa kanyang puso, malaki ang pagkukulang niya sa Diyos. Yun yung reflection niya habang naranasan niya ang Panginoon, na malaki yung pagkukulang niya. Kaya nga siya tinawag na Apostle of Gentiles kasi doon din ang plano sa kanya, ang pagmimisyon niya sa mga Gentiles, right? And sa lahat ng naliligaw, sila ay bulag hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang mga mata. Hindi nila makikita ang liwanag at tunay na kalayaan. Kapag hindi mo tinatanggap ang Panginoon, hanggang ngayon, sa pamumuhay niyo po, hindi niyo tinatanggap ang Panginoon, yung kaligtasan, patuloy kang nabubulag lang po sa katotohanan. And kung hinahanap mo yung totoong kalayaan, di mo yun makikita hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon. Ayun ang sinasabi ni Paul sa atin. Sabi diyan, ayun yung pangatlo niya na depensa. Ang Panginoon laging nang-uusap sa atin. Pero nasa sa inyo na lang po yan. Kung talagang susundin nyo ang Panginoon. Lagi naman alam ko, bawat isa sa atin, nagbabasa naman tayo ng Biblia, right? Sino itong hindi nagbabasa? Hindi nagbabasa? Hindi kayo nagbabasa? Ayan. Ito yung naisin sana natin. Kahit nabulag ka man noon, handa ka pa rin tanggapin at babaguhin ng Panginoon. Walang perpekto sa atin, tama. Wala naman pong perpekto. Maski si Paul, hindi naman po siya perpekto. Nagkamali siya sa una. And na-realize niya yun, na nagkamali siya. Tayo po ba, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin po ba na-realize na nagkamali kayo? Na nagkamali tayo? Kayo po, hanggang kailan po natin, or hanggang kailan mo panghahawakan yung maling pamumuhay? Or hanggang kailan mo bibitawan ang lahat ng iyan para sa Panginoong Hesus? And sana po, kapag nangungusap sa atin ng Panginoon, kapag may pangungusap sa atin ng Panginoon, sana unawain nating mabuti kung paano inunawa ni Paul yung tinig ng Panginoon, yung boses ng Panginoon sa kanya. Sana tayo din po, magkaroon tayo ng reflection sa sarili natin. And yun po yung pangatlo niyang depensa. Sabi niya sa pang-apat niya, ayan, hindi ako sumuway o sumusuway. Sabi sa verse 19, dahil po dito, King Agrippa, hindi ako sumuway sa vision na nakita ko galing sa langit. Nag-preach ako mula sa Damascus at pumunta ako sa Jerusalem at sa buong probinsya ng Judea at sa mga Gentile. Nag-preach ako para magsisi sila at tumalikod sa kasalanan nila. Magbalik loob sa Diyos at gumawa ng mga bagay na magpapatunay na nagsisisi na sila. Ito ang dahilan kung bakit ako hinuli ng mga Jews sa temple at sinubukan nila akong patayin. Kaya nung tinanong ni Paul ang Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, ginawa niya agad ito. Seryoso agad niyang ginawa yon. Kasi malinaw sa kanya
yung tinig ng Panginoon, nung tinanong niya, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Sinunod agad niya to, hindi na siya nagreklamo. Sinunod agad niya ito. And alam mo niyo po, tinanong po sa amin ito nung Friday. Madali bang sumunod sa Panginoon? O hirap bang sumunod sa Panginoon? Di ba tinanong to sa atin? Right? Sino nagsabi ng mga yes? Right? Mahirap sumunod sa Panginoon. Di ba? Mahirap. Pero sinasabi ni Paul, yes, nararanasan niyo yung paghihirap. Pero kapag malinaw sa'yo yung tinig ng Diyos, malinaw sa'yo yung karanasan mo, yung conversion story mo, yung pag-encounter mo sa Panginoon, malinaw sa'yo yung lahat yun, hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Si Paul, ganun yung ginawa niya. Kasi malinaw sa kanya yung pagka-encounter niya sa Panginoon, malinaw sa kanya yung conversion story niya. Kaya madali para kay Paul na sumunod sa Panginoon. Kahit yung nararanasan niya paghihirap, pero nanaisin ni Paul na sumunod sa Panginoon. Nagsimula agad siya kung nasaan siya at doon pala nanganib na ang kanyang buhay at ganun din ang naranasan niya sa mga Jews. Yes, nagmimisyon siya sa Gentiles noon, nagmimisyon na siya sa maraming tao, naranasan niya yung mga paghihirap, pero sinusunod niya ang Panginoon. Hindi lang ito ang isang beses, pero nakita nating nagpapatuloy siya sa vision na binibigay sa kanya ng Panginoong Hesus. And sa pagbabasa natin ng Book of Acts, sa mga pinag-aaralan natin every Sunday, nakita naman natin na laging nangungusap sa kanya ang Panginoon. Lagi siyang kino-comfort kapag natatakot na siya, kapag napapagod na siya. Lagi sinasabi sa kanya ng Panginoon na huwag siyang matakot at lagi sa kanya nangungusap ang Panginoon, nagpapakita ng vision. At ito yung kanyang patotoo. Kaya madalas siyang kaya nung inatake siya sa temple sa Jerusalem at laging pinagbabantaang patayin at kaya siya nabilanggo dahil hindi matanggap ng Jews ang pinapahayag niya na patungkol sa Panginoong Hesus. Ayan. So, dito naman yung panglima niya na depensa. Ako ay nagpatuloy hanggang sa araw na ito. Ayan ang panglimang niyang depensa. Sabi dyan, sa verse 22, sige po, sabay-sabay nating basahin. Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa time na to. Kaya nandito ako para sabihin ito sa inyong lahat. Mayaman man o mahirap, ang sinasabi ko ngayon ay sinabi rin ni Moses at ng mga prophets na mangyayari. Sinabi nila, maghihirap ang Christ at mauunang bumangon mula sa kamatayan para i-announce ang liwanag ng kaligtasan para sa mga Jews at sa mga Gentiles. Habang pinagtatanggol ni Paul ang sarili, sumigaw si Festus, "Baliw ka, Paul! Nabaliw ka na sa sobra mong pag-aaral." And madali mag-share ng vision, actually, kung tayo lang. Madali mag-share ng vision. Yung naranasan natin sa Panginoon, yung na-encounter natin yung Panginoon, kung paano tayo ginagabay ng Panginoon. Madaling i-share to. Mga boses na narinig natin sa Panginoon o yung mensaheng binibigay niya sa atin ng Panginoon. Pero kung kapalit na ito ng kaligtasan mo, iba na siguro ang usapan. And kung iisipin, madali mag-share ng salita ng Panginoon. Pero kung pangungunahan ka ng takot, ng mga what ifs mo, baka pag nag-share ako, ito yung sabihin ng mga tao. Pag nag-share ako, baka layuan ako ng mga tao. Kung pangungunahan ka nun, medyo mahirap nga para sa'yo. Baka may kulang pa po sa paniniwala mo. Si Paul po, hindi ito yung unang beses na tawagin siyang baliw. Pero hindi pa din siya tumitigil. Marami na nagsasabi sa kanyang baliw siya.
lalo na itong mga umuusig sa kanya, lagi siyang sinasabihan ng mga ganung bagay. Pero kahit marami ng mga binabato sa kanyang masasakit na salita, nagpapatuloy pa rin siya. Tayo po ba? Konting correction lang sa atin. Konting, uy, mali yung ginawa mo kanina. Di mo na agad matanggap. Ang dami mo ng pang-kontra, ang dami mo na agad sasabihin. Pero si Paul, kahit marami na sa kanyang binabatong ganito, masasakit na salita, di pa rin siya nagpapatinag, nagpapatuloy pa rin siya. Ito ang totoo, may pagbabago. Si Paul yun. Pinapakita ni Paul na may pagbabago. May pagbabago sa kwento ng buhay niya. Masasabi nating totoo ang pagbabago ng Diyos sa kanya. Pinapakita niya na ang lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Totoo nagbago si Paul. Tayo po ba? Nakikita po ba sa pamumuhay natin yun? Naipapakita niyo po ba yun sa mga tao na mayroon talagang totoong pagbabago sa buhay mo? Right? Kaso nga, yun nga no? Konting correction lang sa atin, konting sakit lang. Nag-share ka ng word of God sa kaibigan mo, tapos, or sa tao, tapos sasabihan ka ng puro ka na lang Bible, ma-offend ka na agad no? Magtatampo ka na kaagad. Mali po pala yun, no? Si Paul, kahit ganito yun na yung ginagawa sa kanya, puro ka ng Bible, baliw na baliw ka na sa mga ganyang bagay, pero nagpapatuloy pa rin si Paul. Wala siyang pake kung ano sabihin sa kanya mga tao, wala siyang pake kung papatayin siya ng mga tao, basta magpapatuloy siya sa Panginoon. Tayo po, hanggang saan tayo magpapatuloy para sa Panginoon? Sinabi sa verse 25, pero sinabi ni Paul kay Festus, Your Honor, hindi po ako baliw. May sense po at totoo ang mga sinasabi ko. Sinabi pa ni Paul kay King Agrippa, malakas ang loob kong sabihin sa inyo ito kasi alam mo ang mga sinasabi ko. Sigurado akong nakarating na sa inyo ang lahat ng ito kasi hindi sikretong nangyari ang mga bagay na ito. King Agrippa, naniniwala po ba kayo sa mga prophets? Sigurado akong naniniwala kayo. And dito, makikita natin, or kung isa-summarize natin yung kwento ni Paul sa buong mission niya, sa buong buhay niya, pamumuhay niya, as a Christian, as a converted Christian, bilang nagbabagong tao, si Paul talaga yung totoong tao na naging witness, tumayo bilang witness. Patuloy lang niya binabahagi sa iba ang kanyang natututunan at karanasan bilang tagasunod ni Jesus. Hindi niya pwedeng imbentohin ang mga kwento niya. No, hindi niya pwedeng imbentohin 'yon. Nakasandal siya doon sa matibay na sandigan ng kwento niya sa Old Testament. Hindi niyo pinagbabasihan niya yung Old Testament din. Siyempre, sa panahon na to, sa panahon ni Paul, wala pa naman yung New Testament, yung mga sinulat niyang libro, and yung mga sinulat na libro ni Peter. Wala pa naman yun. Nandun pa rin sila sa panahon ng Old Testament. Yun pa rin pinag-aaralan nila. Pero nung na-meet niya yung Panginoon, nung na-encounter niya yung Panginoon, mas naliwanagan siya sa katotohanan. At ito yung binabahagi niya yung experience niya sa Panginoon. Pero yung mga tao talaga hindi naniniwala. And tayo po ba? Kung malinaw po talaga sa atin yun, yung experience mo as a Christian, sige nga po, tanongin niyo yung sarili niyo, bakit po kayo umaattend sa church? Bakit kayo nagpapatuloy makinig ng mabuting balita every Sunday? No, kung yun lang, maging malinaw sa atin yun. Hindi po tayo mahihiyang ibahagi yung salita ng Panginoon. Nakita natin, nandun din ang mga Sanhedrin, nandoon din ang Roman governor, ang Pilate. Sa panahon na yun, si Jesus of Nazareth, sa loob ng 3 taon, nagpakilala sa lahat at sumusunod ang maraming tao sa kanya. Alam ni King Agrippa ang mga kwento na yun. Sinabi dyan sa verse 28, sabi pa dyan, sabi ni Agrippa, akala mo ba kaya mo akong gawing
Christian ng ganong kabilis? Sumagot si Paul, sabi niya, mabilis man o matagal, prayer ko sa Diyos na magaya kayo sa akin. Ikaw at ang lahat na nandito na nakikinig sa akin ngayon. Pero syempre, wag sana kayong makulong gaya ko. Pagkatapos, tumayo si King Agrippa at ang governor na si Bernice at ang governor at si Bernice at lahat ng kasama nila. Tinawag man siyang baliw ni Festus, no? Pero sigurado tayo na hindi yun yung totoong reason kung bakit niya tinawag na baliw si Paul. Actually, parang na-offend nga talaga yung governor. Parang siya talaga yung, si Governor Festus, feeling niya, siya yung ginajudge sa oras na yun habang nag-share si Paul. Sila yung parang nililiit sa oras na yun. Kaya panigurado, yun yung nararamdaman ng governor, ni Governor Festus. At si Agrippa naman, wait lang. Si Agrippa naman, nag-walk out siya, no? Wala naman lang siya nasabi. Parang sinabi niya, akala mo ba ganun kabilis mo ako mako-convert as a Christian? Parang ganun yung dating ni King Agrippa sa mga sinasabi niya eh. At parang na-speechless din siya, panigurado, na-offend din siya or nasasaktan siya sa mga sinasabi ni Paul. Nagkaroon ng kurot sa puso ni King Agrippa. Si Festus at Agrippa, alam nilang walang kasalanan ang kanilang bilanggo. At naramdaman din nila na nandoon yung concern at compassion ni Paul para sa kanila, kaya tinapos na nila ang hearing. Sabi dyan sa verse 31, pagkalipas nila, pagkaalis nila, sinabi nila sa isa't isa, wala siyang ginawang masama, hindi niya deserve mamatay o makulong. Sinabi ni Agrippa kay Festus, pwede na sanang palayain ng taong ito kung hindi siya umapela sa emperor. Pero kasi kung isipin natin, kung papalayain talaga nila si Paul, parang wala nang sense, no? Kasi pag pinalaya nila si Paul, panigurado, aabangan siya ng mga Jews. Papatayin din talaga siya. Kaya ang ganda rin ng ginawang strategy ni Paul. Ginagamit talaga niya yung power ng mga Rome para protektahan siya. Kaya mas pipiliin niyang makulong na lang muna para magawa yung plano ng Panginoon na makapunta siya sa Rome. And dito, sinabi nga ni Agrippa, na makakalaya na sana siya kung hindi siya nag-apela sa emperor. Yun na lang yung nasabi niya kasi naging speechless siya sa sinabi ni Paul. Parang wala siya nasabi, nasaktan lang siya. Or aminado siyang makasalanan talaga siya. Sa tingin niyo po, ayan, kung isipin niyo po, tama ba yung desisyon ni Paul na mag-apela siya or para makapunta siya sa Rome? Siyempre, no, Siyempre, nabanggit ko naman, yun yung plano kasi sa kanya ng Panginoon eh, na pumunta talaga sa Rome. Siyempre, hindi, no? Hindi nagkamali si Paul talaga. Dahil nag-apela siya, alam niyo po, nung nag-apela si Paul, natigil na din. Actually, natigil na din yung mga umuusik sa kanya, yung mga Jew, yung mga high priest, mga chief priest. Tumigil na din sa kanya. Kasi, hindi na nila kaya dun sa part nyo nag-apela na si Paul. Hindi, alam nilang, manganganib na sila sa emperor kapag wala silang mabigay na matibay na katotohanan. Manganganib na sila sa emperor. Kaya na speechless na lang sila agad. Tahimik na lang sila, sit down na lang talaga sila. Wala na sila nagawa. Yun yung magandang nagawa ni Paul. Ayan. Tulad din ng kay Felix, akala ni Agrippa at ni Festus na sila ang judge sa oras na yon. Pero malinaw na sila yung nililitis, no? Malinaw na kasi sila yung nasasaktan sa bawat binabanggit ni Paul. Sila talaga yung ginajudge sa oras na yon, hindi si Paul. At hindi rin ang Panginoon.
And ano, kung magdadagdag lang ako ng kwento about kay Paul, ay kay Agrippa. If alam niyo po, kung isa-search niyo lang din si Herod Agrippa II, si Bernice, may chismis sa kanila sa history. Alam niyo po ba si Herod Agrippa the first or si Herod Agrippa, syempre tatay nila 'yon ni Herod Agrippa the second. And si Herod Agrippa the second, kapatid niya si Drusilla. Hindi si Godzilla si Drusilla. Okay? Naalala niyo si Drusilla? Asawa siya or pangalawa siyang asawa ni Governor Felix, right? And ang kapatid din nila si Bernice, yung lagi binabanggit dito, si Bernice. And alam niyo po ba na magkapatid sila, lagi silang magkasama at may parang sinasabi sa history na may something sa kanila, kahit magkapatid sila, may something sila or may relationship silang dalawa. Galing no? Pati sa history, meron din talagang chismis. Pero hindi rin siya actually, kung kung i-search niyo siya, hindi rin talaga totally binanggit na sila. Pero merong, si Jasper, parang may something daw sa kanila. Dahil lagi silang mag-asama. And dito, kung mapatunayan man ito, alam niyo po yun, totoo nga talagang di mapakawalan nila Governor Festus o nila Agrippa yung mga kasalanan nila. Na-offend sila kasi alam nilang may kasalanan sila. Na-offend sila sa mga binabanggit ni Paul, natalikuran yung mga kasalanan dapat. Kasi alam nilang maling-mali sila, may pagkukulang sila sa Panginoon. So dito, alam niyo po yun, katulad sa kwento ni Governor Felix, sinabi ni Governor Felix, sige, doon ka muna. Pag may time na ako, saka na lang bumalik pag may time na ako. Ganun yung ginawa ni Governor Felix kay Paul. At ganito din, parang ganito rin yung ginagawa nila. Tinatalikuran nila, parang umiiwas sila dun sa liwanag Alam niyo yun, binabahagi na ni Paul yung katotohanan, malapit na sa kanila, malinaw na yung katotohanan, pero hindi pa rin nila talaga tinatanggap. At tayo po kaya, malinaw na po ba sa inyo yung katotohanan? Sige nga po, tayo po tumayo. Inaya ko po yung worship team. Sa tingin nyo po, habang nagsasalita ako sa inyo, tapos nag-scroll ako dito, nakipag-chat lang ako saan, tapos nag-share ako sa inyo, may mauunawaan ba sa mga pinagsasabi ko? Di ba? Parang walang tuon sa inyo, no? Parang wala akong time talaga sa inyo pag nag-scroll lang ako, tapos nag-share ako sa inyo. Pero kapag tinanggal ko yung phone ko, tapos nagsasalita ako sa inyo ngayon, di ba? Mas magigets nyo, walang distraction, right? Walang distraction. Mas nauunawaan nyo. Ganon din po sa kasalanan is like our sin. No, kapag hindi mo binibitawan yung kasalanan mo, kapag patuloy ka pa rin namumuhay sa kasalanan mo, malaking epekto ito sa pagmimisyon sa Panginoon. Kaya nga, ang series natin, right? Ano series natin? Mission Hearted, right? Buong pusong magmimisyon para sa Panginoon. Pero paano natin magagawa yung buong pusong pagmimisyon para sa Panginoon? Kung hindi mo na mabibitawan yung pamumuhay mo, yung maling pamumuhay mo, yung mga kasalanan mo, kung patuloy mo pa rin yung niyayakap, paano natin magagawa yung buong pusong pagmimisyon? And sa mga tao po, sa ating po lahat na nandito, if nararanasan mo yung paghihirap, yes, if nagdadalawang isip ka na magpatuloy sa katotohanan, sumabay na lang sa daloy ng mga gawain dito sa mundo, lagi niyo pong tandaan na malapit na sa inyo yung katotohanan. Kailan na po kayo magpapatuloy? Kailan po kayo lalapit sa Panginoon? Kailan pa? God given us an opportunity para magtiwala, para maligtas, para lumapit sa Kanya. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon
na lumapit sa Kanya. Paano kaya kapag wala nang pagkakataon? Ano pong gagawin natin? Paano pa po kayo lalapit sa Panginoon? In this time, sana po mas maunawaan natin mabuti na para magpatuloy sa Panginoon, kailangan mong bitawan yung mga maling pamumuhay mo. Ilapit mo na yan sa Panginoon. Isuko mo na yan sa Panginoon. Yun ang sinasabi dito. And sa pag-pray po natin, sa pag-awit, ang ganda nga nung message, kapag malinaw, actually, di ba, sa kwento ni Paul, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa kanya. Nahihirapan siya. Nasaan yung kalayaan nga naman talaga doon? Saan yung kapayapaan, Pero kung malinaw lang po sa atin yung encounter mo sa Panginoon, yung conversion story mo sa Panginoon, then maunawaan mo talaga nanaisin mo sumunod sa Panginoon. At doon mo makikita paunti-unti na mayroong kalayaan, mayroong kapayapaan kapag nasa Panginoon ka. Sige po, sa lahat ng gustong isuko ang kanilang buhay para sa Panginoon, sa pagkakataong ito, inaanyahan ko po kayong manalangin. Tayo po yumuko, manalangin.